Okay, mapagpalang araw. Dito na naman po tayo sa tahanan ni Kuya Ronnie at Ate Dorcas. Sila po yung mga pinagpalang mag-asawa. Kaya kung nga po sinasabing pinagpala sila, saka ba nakakita, di 80 na sila. Di 80 na, malakas pa. Oh, malakas pa. Oh, nakakapag-outing pa sila. Kita niyo? Kaya ganyan po, no? Sometimes ang Panginoon Diyos, nagbi-bless talaga siya. Kanya lang ang tao, hindi lang niya alam, alagaan yung blessing niya. Kaya kung minsan nabibigo rin ang tao. Kaya at higit sa lahat, yung salita ng Diyos, pinapapasok nila. Po, yung salita ng Diyos. Yun ang importante. Kasi bilang mga tao, kailangan natin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Ang sabi nga ni Jesus, pagkain niya, sabi niya, ni Jesus. Hindi natin pwedeng tanggihan niya. Bakit? Pag nagbibigay ng pagkain, pinasasalamatan natin ang tao kasi may dalang pagkain. Pero kailangan natin yung pagkain pang spiritual. Sige po, dudulog tayo sa Diyos para samahan tayo. Gagabay siya sa atin sa magitan ng kanyang salitong Espiritu. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat ng santa, samahan mo kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Guide us through your Holy Spirit. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. May dala akong New Testament na Bible po para maging gabay natin sa ating pag-aaral sa araw na ito. Every Saturday, nandito po ako sa ganitong oras upang magbahagi ng salita ng Diyos. Tingnan niyo po ang sabi ni Jesus. Nang panahon na siya ay nangangaral sa ibabaw ng lupa, isa sa mga binanggit niya ay ang pagkain pangkaluluwa. Kung wala tayong kaalaman sa tungkol sa salita ng Diyos, hindi natin alam, meron palang pagkain ng kaluluwa ng tao. Ako, wala naman ako kaalaman din doon eh. Mabuhat nang nagbabasa tayo ng Biblia, nagbabahagi, doon ko natutunan. Bakit po? Nung araw, meron akong dinadayong lugar dito. Mula po sa amin, pupunta ako doon sa lugar na yon, 2 oras. Lakad, puro shortcut yun na. 2 oras, makakarating na ako. Pag uwi, 2 oras din ulit. Puro shortcut yun na. Walang sakay-sakay. After ng Bible study ko po sa lugar na yon, pag uwi ako, kainitan na ng araw. Pero hindi ako nakakaramdam gutom. Hindi rin ako nakakaramdam ng uhaw. Sipin niyo po yan. Bakit? Yung salita ng Diyos, pagkain ko yun. Pagkain ng mga Bible study ko at pagkain ko at the same time. Kapag malakas po yung spiritual being natin, lalakas din po itong physical being natin. Kasi yun po ang nagpapalakas, yung katawan natin panluhob. Inner body. Merong outside body, merong inner body. Yung spiritual, ang inner body. Tingnan niyo po ang sabi ng ating Panginoong Yesu Cristo. Sa 1:63, ganito po ang kanyang turot aral. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi po magagawa ng laman. O 2 binanggit niya, Espiritu at laman. Alin na nagbibigay ng talagang buhay? Yung Espiritu. Hindi yung laman. Yung pagkain po, kapag kumain ka, after 1 hour na may digest ang tiyan mo yan. Diba, kumain kang almusal. Then after 3 hours, mararamdaman mo ang tiyan mo, gutom na ako. Grug. Kahit tayo mo kumain, pag kumurog yung tiyan mo, ibig sabihin, nagugutom yung tiyan mo.
kakakainin ka naman. Then idudumi mo. Ganun po. Ang cycle ng pagkain pang katawan is physical. Kain, dudumi mo. Kakain, dudumi mo. Ito sabi ni Jesus. Oh. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Sino nagbibigay buhay sa tao? Espiritu. Ano yung Espiritu? Tuloy natin. Okay, lumipad lang sa akin. Yan, nalipat sa ito. Ang Espiritu nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Yan. Yung salita ng Panginoong Hesus, ano yun? Life giver. Kaya tayo gumagalaw. Dahil doon sa life giver na binigay na ang Panginoong Hesus sa atin. Kaya yung laman ang sabi niya, walang magagawa. Hindi ba laging kasabihan, pag may sakit, anong sinasabi? Kumain ka. Kaya ngayon, hindi na eh. Kahit tayo mong kumain, sasaksakan ka ng dextrose. Kahit hindi ka kumain. Ayaw mong kumain? Sige, dextrose kita. Pag nilagyan ka ng dextrose, kahit hindi ka na kumain. Oh. Di ba ganon? Yan. Kaya yung Espiritu ang nagbibigay buhay. Kapag wala kang Espiritu, kaibigan, ang sabi ni Santiago sa kanyang sulat, Silipin ko. Ha? Silipin ko. Silipin ko. anong sabi ni Santiago? 2:26, patay ang katawang iwalay sa Espiritu. Oh, patay. Kasi wala ka ng salita ng Diyos. Ayan o. Patay ang katawang iwalay sa Espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang iwalay sa mga gawa. So, saan natin siya gusto, kailangan natin ng Espiritu o salita ng Diyos. Siyang bumubuhay sa atin. Kaya sabi ni Jesus si Jesus nag-fasting siya. Oh, 40 dias ang fasting ni Jesus, 40 days and 40 nights. Hindi siya kumakain. Bakit hindi siya naapektuhan? Salita ng Diyos, nagdadasal lang siya. Totoo yan. Pag may salita ka ng Diyos, buhay yung espiritu mo, at the same time, yung katawan mong panlupa, sumusunod. O tingnan natin. Ito yung tagpo na nagkatawang tao si Jesus. Mula sa langit, sinugo ng Diyos. Ipinanganak ni Maria, nagkatawang tao, binigyan ng katawang tao ng Diyos, Hebreo 10:5-6. Wala siyang katawan, binigyan siyang katawan. Yun ang katawan na pinanganak ni Maria. Kaya, nung nasa katawang tao siya, natural makakaranas siyang gutom kagaya ng tao, nagugutom. Tingnan niyo po ang eksena nila dalawa ni Satanas. Mateo 4:1. Pagkatapos si Jesus dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuin ng dyablo. 2. Buhon, 40 araw at 40 gabing nagayuno si Jesus at siya'y nagutom. Eh tayo dito. Sige, subukin mo huwag kumain ng 1 meal lang ha. Halimbawa, nag-almusal ka. Hindi ka kakain ng tanghalian. Sigurado. Iba na ang kondisyon ng katawan mo. Hindi ka na makausap na matino. Bakit? Wala kang pagkain eh. Pero si Jesus anong sabi? 40 days and 40 nights. Walang kain. Kaya ang ginawa ni Satanas, tignan niyo ang kalokohan ni Satanas ha.
Sunod na talata. Ito. Yes, dumating si Satanas o yung manunokso at sinabi sa kanya, kay Jesus kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. May dalang bato. Oh, yung dalang bato niya, ni Satanas, sabi ni Satanas kay Jesus, Jesus, gawin mo tinapay ito para makakain ka na. 40 days and 40 nights na walang kain. Nagdala siya ng bato. Pero nung sagot ni Jesus kay Satanas, Satanas, 4. Ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutayo sa bibig ng Diyos. Dalawa. Physical na pagkain at spiritual na pagkain. Dalawa. Sino may sabi niyan? Si Jesus. Kasi po, baka hindi nyo alam tingnan natin ang sulat ni Juan. Sa ikatlong sulat ni Juan. Tingnan nyo babasahin natin. Ikatlong sulat ni Juan, 1:1. Mula sa matanda, kay Gayo si Gayo na pinakamamahal kong kaibigan. 2. Mahal kong Gayo, idinadalahin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan. Naalala ko yung mga love letter nung araw. Nung wala pa cellphone sulat-sulat lang ang gusto nun. Hindi ba? Ang introduction, datnang kasana ng aking liyaw nasa mahayos na kalagayan. Yan ang mga introduction ng mga sulat ng araw. Di ba ganon? Eto pala, meron palang ganyan. Anong sabi ni Juan kay Gayo? Mahal kong Gayo, idinadalahin ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan. Kita? Noon pa pala, meron ng ganito. Kaya yung mga sulat ng araw, through post office, laging ganun ang introduction. Datnang kasana ng aking liyaw, nasa malusog na pangangatawan. Maraming mga introduction bago yung body of the letter. Naalala ko nun turo yan sa eskwela yung body of the letter, yung mga saluhobin mo na yun. Okay, tuloy tayo. Ito na saluhobin niya. Body of the letter tayo. Ulitin ko mahal kong Gayo, idinadalay kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang pangangatawan tulad ng alam kong mabuting kalagayan ng iyong spiritual, buhay spiritual. Kita nyo? Dalawa ang binanggit niya. Isang katawang panlupa, isang katawang panlangit. Yun yung body of the letter. Kaya sabi ni Jesus kay Satanas, Satanas, hindi lang nabubuhay sa pagkain ng tao o sa tinapay. Kasi may dadalang bato Hindi itong batong di droga. Ano sabi niya, kundi sa salita ng Diyos, araw-araw. Kaya bilang tao, kailangan natin yung salita ng Diyos. Tanggapin nyo man at hindi. Ito yung katotohanan sa Biblia. Di anak ni Aboy meron. Nasa inyo po yan kung tanggapin nyo o hindi. Kayo po ang higit na nakakaalam kung Biblia po pagbabatayan na. Kailangan natin yan. Ano yan? Yan ang magbibigay buhay sa ating kaibigan. Yan ang life giver. Hindi natin nakikita yan. Hindi natin kinakaya sa pamamagitan ng bibig. Pinakikinggan natin at pinapapasok sa ating puso. Sa ating buhay. Kaya, nung panahon na nangangaral si Pablo, anong sabi ni Apostol Pablo? Tingnan natin yung kanyang patuto. Roma 1:16.
Hindi ko ikinahiya ang salita ng Diyos tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya. Hindi ko ikinahihiya ang sabi niya. Bakit? Kailangan ng tao yan eh. Tignan niyo po nung panahon ng COVID-19. Ito sa dami ng pinuntahan kong bahay, COVID-19 ito yung mga ibang barangay, saradong barangay eh. Pero pinatutuloy nila ako kasi ang katwiran ko, mangangaral ako sa pamilyang yan. Maraming tinamaan na virus. Isang pamilya. Hindi ko alam na yung pamilyang yon, COVID-19 pa sila, biktima sila. Biktima sila. Pero hindi nila sinasabi sa akin. After ng matanggal na yung COVID-19, nagtapat sila sa akin. Alam mo, Pastor, sabi nila, nung pandemic, ayan, pinagtapat nila. Kaya hindi kami nagdeklara na COVID-19 kami kasi kukunin kami ng ospital o kukunin kami ng doktor at idadaling kami sa isolation. Buong pamilya, kukunin ka talaga. Naalala niyo yung nangyari sa Pampanga sa may riot yata yun. Nung malaman ng barangay na COVID-19 yung pamilyang yun, yung mismong taong bayan, binakuran ba na naman nilang yero yung buong bahay, yung taong bayan? Para silang mga bilanggo sa sarili nilang bahay. Nagreklamo yung may-hari sa chairman. Kasi natatakot yung mga tao. Kaya kumuha sila ng mga lumang yero, binakuran yung bahay. Totoo, nakakatakot ang COVID-19. Ako, nakaramdam ako ng sintomas niya. Sa panalangin lang. Si Sister Baby, tinamahan din. Nakaramdam ng sintomas, nagreklamo sa akin. Anong ginawa namin kay Sister Baby? Yung kumot at sa pinakulong tubig. Suhob. The best yun eh. Pausukan mo yung tao. Langapin niya yung usok ng mainit na tubig. Magaling yun. Kasi yung virus, nandito sa lalamunan lang ang virus. Kaya pag nalaga po yung init ng pinakulong tubig, yung suhob, sabi nila, mamamatay yung virus dito. Mamamatay. Sa biyaya at tulong ng Panginoon Diyos, lahat ng pinuntahan kong bahay, wala pong namatay kahit na isa. Wala nabiktima si COVID-19. Bakit? May salita ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, hindi ko inahiya ang salita ng Diyos. This is the power of God unto salvation. May kapangyarihan ang salita ng Diyos. Yan ang tutulong sa iyo. Sa problema mo. Kaya nung after ng COVID, nang wala na, nagtapat sila. Imbis na magalit ako, napa-praise the Lord na lang ako. Isipin nyo, pupuntahan ko, career pala, paano kung mapasa sa akin yan? Di pupunta ko sa ibang bahay, di mapapasa sa kanila yan. Pero sa hawat tulong ng Panginoon, kasi salita ng Diyos ang dala ko. Ano yan? Power. At pinagdadasal sila. At walang naging casualty. Isipin niyo po yan. Ang dami, mga doktor pa mismo. Doktor namatay sa COVID-19. Doktor na yan yung kakilala kong doktor. Biyaya ng Diyos. Sa dami nilang pasyente. Mga professional pala sila lahat doon sa ospital na somewhere in Caloocan. Doon sila na-confine.
Siya lang ang nabuhay. Mahigit silang 20. Patay lahat. COVID-19. Ang kwento niya sa akin, kapag nakikita ko na tumatakbo ang doktor, tumatakbo ang nurse, tumatakbo ang staff ng ospital, alam ko na yun. Merong biktima. Sabi niya, ako lang ang nabuhay. Pero alam nyo, nung wala pang COVID-19, lagi kaming, pag nagpupunta ako sa kanya, yung itsura niya, maganda pang itsura niya. Lalaki siya eh. Yung aura niya maganda pa. After na ma-COVID-19 siya, nakita kami. Sabi ko, sino kayong matandang ito kako? Yung pala yung sinasabi ko, sino yung matandang ito, siya na pala yun. Tumanda siyang bigla, nagbagong itsura. Sabi ko, ikaw na ba yan? Ba't nagkaganyan ka nung nangyari? Grabe. Inwento niya sa akin ngayon. Ang karanasan niya sa COVID-19. Nagbagong itsura niya. Naging maputi ang buhok. Basta yung na-transform siya. Kita niyo? Ako lang ang nabuhay, sabi niya. Sa mahigit 20 pasyente. Sa kwarto na yun, sabi niya. Kapag nakikita ko na tumatakbo ang nurse, ang doktor, ang staff, alam ko yun, may mamamatay. Sabi niya sa sarili niya, Diyos ko, iligtas mo ko. Yun na lang nasasabi niya. Kada meron siya nakikita nagtatakbo ng ospital, ng mga doktor sa loob ng ospital. Yun na lang ang nababagit niya, kaibigan. Biyaya ng Diyos naman. Buhay siya. Oh. In time of crisis, Christ is in. Nasa krisis ka na, papasukin mo na si Jesus sa buhay mo. Bakit? Wala ka naman magagawa. Wala tayong magagawa. Sige nga, isipin nyo, ikaw yung pinakamayaman tao. Wala ka rin magagawa. Sa abroad nga, na-injectionan na sila, namatay pa sila. Yung naturo kasi ng antivirus, namatay din. Ibig sabihin, hindi guarantee kapag naturuan ka ng antivirus, ligtas ka. Kahit sa Pilipinas, kaibigan. Pero ang kapangyarihan ng Diyos, ito tumutulong sa atin. Anong sabi ni Jesus? Mateo 11:28, panguli. Tignan niyo po ang sinabi ng ating Panginoong Yesu Cristo. Bakit niya po sinabi itong salitang ito na kanyang binanggit dito sa Mateo 11:28? Ang sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. Oh. Ang problema, mabigat na pasanin niya, kaibigan niya, sakit. Mabigat na pasanin niyan. Bakit? Pag may sakit ka, anong kakibat na sakit? Pera. Kaya kung mahirap ka, saan ka kukuha ng pera? Kaya mayaman ka, marami kang pera. Bakit? Hindi ka rin maililigtas ng pera. Ang daming mayaman na mamatay. Yung iba pumunta pa ng abroad. Naalala mo si Ray Langit, yung broadcaster. Yung anak niya, nakagat na lamok sa Mindanao. Dahil nagtitiping sila sa kanilang programa sa telebisyon. Anong ginawa ni Ray Langit? Dinala pa sa Amerika yung anak niya. Isipin niyo, dinala sa Amerika, naninigurado siya. Magaling ang mga Amerikano. Pero nangyari, namatay din yung anak niya. Alam niyo, may pera ba? Meron. Pinadala ba naman sa Amerika kung walang pera? Tingnan niyo po si Willie Hong, yung sikat na doktor dito. Ngayon lumabas din itong itsura niya. Nung nagpunta sa Singapore, pinagyayabang niya po yung Singapore. Salita ko pa lang, alam na ng doktor kung anong sakit ko. Ganun katek, yung high-tech sila dun eh. Pero ngayon makita niyo po si Willie Hong, hindi pa rin magaling. High-tech na sa Singapore ha.
Anong sabi niya? Pag-uwi ko dyan, dadali ko ang technology sa Singapore. Kung siya nga mismo, nagtapat. Hindi pa siya totally healed. At yung asawa niya, may cancer. O, napanood, iba na yung itsura ni Willie Ong. Kesa sa dating Willie Ong. O, pero ano, diyan natin makikita po ang salita ng Diyos. At least si Willie Ong, nananampalataya siya. Lagi niya binabanggit ang Diyos. Kaya, buhay pa rin siya. Pero, hindi pa rin siya totally healed sa kanyang karamdaman. At ang asawa niya pala, mayroong cancer. Kaya, mayaman man, mahirap, walang pinipili ang sakit. Pag dumating ang sakit sa iyo, next, pera. Sila, mayaman sila eh. Nagpunta pa na Singapore eh. Kaya tayong mga mahirap. Meron ba tayo pa Singapore? Wala. Kaya ano, sa Diyos lang tayo kakapit, kaibigan. Sabi ni Jesus, come to me, all of you. Siya po nag-aanyaya kasi alam niya wala tayong magagawa. Pero siya, meron siya magagawa. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong patutuo sa amin. In time of crisis, Christ is in. Yun po ang tama. Papasukin namin sa aming buhay si Jesus. Sa panahon nang may problema kami, ano man ang problema na yan, sapagkat siya lamang ang pwedeng tumulong sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan ni Jesus, Brother Manny Bautista. Dito tayo sa tahanan ni Kuya Ronnie at Ate Dorcas sa Barangay 103, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Dahil sa yung mga nakikinig sa video, sana meron kayong natutunan. Inango natin sa Biblia yan. Wala po tayong inokos-pikos dyan. Biblical po tayo. Ito po, yung kaibigan ni Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye!